Magandang araw! At dahil weekend na naman, mamamasyal ang buong family. Pupunta nga pala kami ngayon sa Hamilton, magso-strawberry picking. Every summer talaga, tinatry namin na mag-strawberry picking. Nag-i-enjoy kasi yung mga kids, pati na rin kami ni Mr. So kasama nga pala namin today yung brother ko. First time niyang mag-strawberry picking dito pa talaga sa New Zealand. So medyo malamig nga palang panahon ngayon, 18 degrees lang naman yung temperature, bumaba. Akala ko summer na summer talaga, pero medyo malamig-lamig today. Babalik ata yung winter, so si Ariana at si Georgia nga pala ay nag-car sick. Nahihilo talaga sila pag bumibiyahe kami ng malayo. Nagmana ata sa akin kasi ganito din ako kapag bumibiyahe. Pati na rin yung mga kapatid ko sa Pilipinas, ganito rin. Pati na rin yung pamangkin ko, nasa pamilya ata. So after ng isang oras, dumating na kami dito sa Fata Fata Strawberry Farm. Ito nga pala ay located dito sa Hamilton. Out of Hamilton na talaga siya, papunta sa Raglan. Yung Hamilton nga pala isa sa mga city dito sa New Zealand na napakalaki talaga at napakalinis. Malapit lang ito sa town namin. So kasama ko nga pala, kasama namin yung sister-in-law ko at saka yung cousin ng mga anak ko. Kasama namin yung kapatid ni Mr. So pagpasok namin, ang dami talagang strawberry. Hindi lang strawberry, meron din pala silang berries. Iba't ibang berry, ang lalaki pa ng strawberry nila. Meron silang raspberry, boysenberry at saka blueberry. So nagbayad nga pala si Mr. ng entrance fee, mga $4 lang naman each. Or around mga 150 pesos kada isang tao. Meron nga pala silang binibenta dito mga strawberry din. Ang dami talaga at sobrang laki ng strawberry farm nila. Meron din pala silang mga ice cream. Strawberry of course, yung flavor. So pumasok na agad kami at magsa-start ng mag-strawberry picking. Meron din pala silang playground dito. Merong malalaking chest. Ito na, papasok na tayo sa pick your own entry. Libre kang kumain ng strawberry kung ilan yung gusto mong makain. Bawal lang magdala sa bag na hindi nagbabayad. So pagpasok namin sa strawberry farm, na overwhelmed talaga ako at sobrang laki ng farm nila. Ang dami pang strawberry. Last month kung naalala nyo, nagpunta kami sa Cambridge para mag strawberry picking. For unfortunately, naubos lahat yung mga strawberry. Ngayon naman ay bumabaha ng strawberry dito at sobrang laki talaga, parang isang kamao at ang tatamis pa talaga. So yung mga anak ko nag-i-enjoy na talaga sa pag-strawberry picking. Dako ka we. Dako ka. Ambil ni, kan apa kan? Nami bangag, di bangag ko na nang naipamag kay nanay uod. Kana rin nani, away uod. Pa. Very big. So medyo maganda naman yung araw ng pag-strawberry picking namin, kaya lang yung hangin medyo malamig. Kaya naman fully jacket talaga ako at ito na, nag-i-enjoy na lahat sa pag-strawberry picking. Naalala ko tuloy yung last kami nag-strawberry picking, around 2020 ata, nandito pa si Mama. Nung panahon na yon ng COVID, wala silang mga strawberry picker, yung mga strawberry nila halos binibigay na lang. Nalalata na kasi at walang nagpipik, wala din gustong mag-strawberry picking. Lahat takot na lumabas sa panahong iyon ng COVID. Just eat now, just eat. No more picking. Yeah. That's enough already? Dad, give it to Daddy. Give it to the no. Just eat only, okay? Yeah, that's enough. Let me see your strawberry. Wow, mini strawberry. I want the big one. Yes, it's a big one. Oh, that's Uncle Jade. Can you Uncle Jade. Big strawberry. Yeah, just sit down and eat. Sit down and eat. Look at this strawberry in here. Dad, look, strawberry. Very sweet. Right there. This is the strawberry in here. It's so big. So big. want it?
Wait, let me see, George. This is big, Dad. Oh. Can you put this big one in? Yes. Oh. A big strawberry. And pick this. Oh. So nalaglag ko pala yung box of strawberry. Medyo ano kasi cardboard o carton yung gamit nila. Hindi kinaya ng bigat, 5 kilo ata yung napick na strawberry ng mga anak ko. Dumuan nga pala ako dito sa meron kasi silang mga boysenberry, raspberry. Curious talaga ako sa ibang berry. So ito binigay ko sa kapatid ko, pinatikim ko sa kanya yung raspberry at hindi niya nagustuhan. Pati ako tinikman ko pero hindi pala masarap yung raspberry at medyo maasim talaga siya. Pagkatapos ay nagbayad kami, yung total nga palang nabayad namin is $43 or 1,500 pesos. Tig $15 kasi yung per kilo ng strawberry or around mga 500 pesos. Naglaro nga pala sa park yung mga anak ko after naming mag-strawberry picking. Kami naman ni Mister, yung kapatid ko at yung sister-in-law ko, nagkape muna. Sobrang lamig talaga. Tinikman ko pala yung wafer nila dito. Libre lang kasi, para kasi ito sa ice cream. Di na ako bumili ng ice cream kasi ayaw na ayaw ng mga anak ko ng strawberry flavor na ice cream. Gusto nila yung chocolate. Pagkatapos nga pala namin mag-strawberry picking, nagtungo kami dito sa Tirapa Base. Alam nyo naman, Black Friday at ang dami talagang sale sa mall. Ang Tirapa nga pala ay isa sa mga shopping center dito sa Hamilton City. Ang dami nga palang tao nag-Christmas shopping ata kasi nga Black Friday sale, ang daming bargain ngayon. Nag-park kami sa sasakyan, napakalayo talaga. Buti na lang hindi mainit yung panahon. Pagpapawisan ka ata kung maglalakad ka from parking lot to the mall. Andito na nga pala kami dito sa Tiawa Mall. Sobrang dami talagang tao. Kanina pa ako sabi ng sobrang daming tao. Minsan lang kasi ako makakita ng madaming tao dito sa New Zealand. Nakakita nga pala tayo ng follower kanina sa Tiawa Mall. Maraming salamat sa suporta sa McPherson family at sa panonood ng McPherson family vlogs. Tumiretso nga pala kami dito sa food court. Kailangan kasi namin bumili ng lunch at nagugutom na yung mga anak ko. So andito nga pala kami sa sushi place. Sobrang dami ng tao, kahit mauupuan, hindi ka makahanap. So lumabas na lang kami at nakahanap agad kami ng lamesa at upuan. So nag-order nga pala ako ng KFC para kasing kukulangin kami sa binili namin na sushi. Pagkatapos namin kumain ay nagpunta kami dito sa isang shop. Tinatawag nga palang Huffer at famous ito na brand dito sa New Zealand. Nagwi-window shopping lang naman kami, nagtingin-tingin kung meron kaming mabili. Ang dami nilang jackets talaga at perfect na perfect for winter next year. Alam niyo naman dito sa New Zealand, pag off-season na, binabargain nila yung mga damit. Pagkatapos ay naghanap kami ng mabibila namin ng laruan. So dito kami sa Smiggle. Ang Smiggle din ay famous nito na bilihan ng mga laruan ng mga bata, mga notebooks. Marami din silang mga bags at mga school supplies. Pag nagpupunta talaga kami ng mall, na-avoid namin na makakita kami ng Smiggle. Medyo mahal kasi yung mga paninda nila. Mas prefer talaga namin na magpunta sa Kmart pag bumibili ng mga toys. So susulitin na namin pag window shopping. Nagpunta nga pala kami dito sa JD Sports. Ang dami nilang mga branded na damit, sapatos at saka iba't ibang mga bagay. At dahil nga Black Friday, ang dami nilang sale at dami nilang mga half price na mga paninda. So nakapili nga pala ako ng sweatshirt. Perfect na perfect for next winter. Pumipili nga pala ng sapatos yung kapatid ko. Unfortunately, kinulang kami sa oras. Nagmamadali na kami pa uwi. Si Silas kasi gustong pumupo. Ganito talaga pag nagsha-shopping kasama yung mga anak mo. Ang hirap talagang magstay. Dumaan nga pala kami dito pag uwi namin sa Morrinsville. Nagpagas na kami. Mura kasi yung gasolina nila kesa sa town namin. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. At sa susunod naman na vlog, bye!